Well guys, in today's video, pag-usapan natin isang online loan platform na madadownload po sa Google Play Store at yung pangalan ay si Pocket Cash na under sa kay eLending Lending Incorporated. At naman natin itong pag-uusapan yung loan app na to. Dahil guys, legit siya. And by legit, I mean SEC registered. Dahil hindi po lahat ng legit ay okay, kaya balikan natin yung loan app na to and silipin kung worthy ba siyang manatili sa list of recorded online lending platforms ni SEC. Kasi kung okay siya, why not, diba? After all, yung loan app na to ay nagpapahiram daw ng up to 50,000 pesos. Pero dapat ba siyang asahan? That's the point of this video. So if I were you, I'd stick around, I'd keep watching. Hello everybody! Welcome back to my channel. As Ate Red here. Dito, nagre-review po tayo ng iba't ibang mga online lending platforms and mga digital bank loans because yung ating purpose is to give a heads up kung dapat ba silang labitan or not, or pass na lang. And syempre, gusto natin kilatisin yung mga loan apps kung talaga bang maaasahan o hindi. So for this video, balikan natin tong si Pocket Cash dahil text siya ng text, guys. Like, non-stop yung text niya to the point na sinend ko na siya sa spam. Last chance, withdraw your 18,000 pesos today. Sis. Okay. Sis has pre-allocated this amount for you. Ay, talaga ba? Huwag kayo kaagad maniwala sa mga ganyan ha. Kaya nga sabi ko balikan ko to kasi I'm sure may mga marami pa rin sa inyo yung hindi siya kilala at nag-curious kung dapat ba itong lapitan o hindi. Mga 8 months ago, someone approached me via Facebook saying na eLending daw or Pocket Cash is under eLending and it is legit. I don't care kung anong sabihin niya dun sa Facebook ko because what we should be concerned of is ano siya sa point of view nating mga borrowers. At dahil pinag-uusapan to dahil legit siya ha. And first impression na kagad, yung loan app na to ayaw pa screenshot. Para may tinatago, ano? Okay lang sana kung ayaw pa screenshot kung talaga bang okay na okay yung ino-offer niya. Like super trade secret talaga. Pero ano bang meron? Baka may tinatago. So, ayun guys, napadownload ulit ako sa loan app na to. At nag-iba yung logo niya pala kasi dati ganito yung logo niya, ngayon ganyan na. Oy. But yung pagpalit ng logo does not always mean na nag-improve din siya. Kaya hayaan nyo munang ipakita ko sa inyo yung mga screenshots na nakuha ko. Not screenshots, but mga images na nakuha ko sa loan app na to. Once na-download mo na siya, bubungad yung mga permissions na gusto niyang kunin or dapat mag-agree ka doon. And then yun, lumabas, ganun pa rin. Sabi niya 50,000 pesos daw yung maaari niya ipahiram. And then para makapagpatuloy, you need to click apply now at mag-proceed ka by giving your phone number. So last year, nagpa-delete na ako sa loan app na to. And usually if magpa-delete ka, hindi ka na makakabalik. But for some reason, inaccept niya yung aking phone number. So I gave my phone number, I click continue, and nagpadala po siya ng OTP. Then meron siyang pa-survey on the next page. Just fill it out, and then just click next. Yung mga categories, sabi niya, siguro nag-approve to ng mga unemployed tsaka housewife because andito sa categories. Otherwise, they wouldn't put it there. So, housewife, student, fisherman. Sabi ko sa kanya is housewife. And yun lang, hindi na siya hihingi ng payslip. After that, hingi po siya ng usage access. Usually, ganyan po kapag Android yung app. Therefore, kailangan mo yung i-provide. And I did. So, dun sa loan application, sasagutin nyo lang yung mga items like this and then residential address na. After that, hingi po siya ng contact details, and may mga optional siyang information na hinihingi like Facebook backup phone number and Viber. Now, usually kapag optional, hindi ko na pinoprovide. So next, magpa-facial recognition na and yung ID, pipicturean mo rin. Sa mga IDs na tinatanggap niya, kasama dito yung UMID, SSS, passport, driving license, PRC, postal ID, national ID, physical card, and electronic tinatanggap niya rin. And then GSIS, tapos PhilHealth. Pero the question is, worth it ba siyang bigyan ng mga ganitong information like our ID? So as usual, binigay ko sa kanya yung aking driver's license, and then after that, nag-selfie ako, and in 19 seconds, nakita ko yung kanyang offer. So, dun na, ayaw niya nung pa-screenshot, and okay ba yung offer niya? But ayaw pa-screenshot, ano? Ako siyang picturean with my other phone, which is my main phone, at andito po yung lahat ng mga OLAN, yung talagang pinagkakatiwalaan ko. So, hindi po sila pwedeng magkatabi. Anyways, to make the long story short, yung offer niya sa akin is 2,000 pesos at sabi niya 6 terms pa daw. Pero at least bumungad na kaagad na meron siyang service fee na 660, and from there, we can conclude na ibabawas niya yon. Ito pa yung nakakatuwa.
like sarcastically speaking, nakakatawa. It's a joke. Sasabihin niyang 187 days with 6 terms, pero 7 days pa lang babayaran mo na siya. So yung 2,000 na ipapahiram niya sa inyo with a service fee of 660, meron pong babayaran mo sa loob ng 7 days ng 2,153. Siyempre, mag-a-agree ka doon kung iti-take mo talaga, pero at least, kung may ipipraise man ako sa kanya, that is for being straightforward, like honest, nakakatas po siya. Because as you can see here, sasabihin niyang service fee is 660, kasama doon yung account management fee and credit assessment fee, which yung result nito is yung matatanggap na lang sa 2,000 na loan is 1,340. So, may kaltas at may patong. And for a loan na 7 days lang, hindi po siya pasado sa cap na sinet ni BSP para sa mga unsecured loans like this one. So, according to BSP, yung effective interest rates for loan services or loan apps na 10,000, yung loans, 10,000 pababa, unsecured, and then yung loan tenor is 4 months and below, dapat hindi po lalagpas ng 12%. Yung kabuuang or effective interest rate niya per month. Ito, 7 days lang. Yung effective interest rate nito is sobra-sobra. Hindi ko na kailangan mag-calculator, basta sobra-sobra. It's more than 12% and that is a big no-no. So, yung term 2 up to term 6 niya, piso na lang. Siguro para masabi, no? Para ma-justify kung bakit ganito yung computation ng interest rate niya. Pero in plain and simple terms, hindi pa rin okay yung mga ganitong klaseng loan app. Ang lakas ng loob niya para screenshots are not allowed or not permitted sa app na to. It's as if parang may tinatago siyang super trade secret na parang ang galing-galing na term. Pero hard pass sa loan na to. So, kung sino man yung nag-message sa Facebook ko dati na sinasabing legit si Pocket Cash under e-lending, well, I don't care kung gaano kayo ka-legit in paper, pero what's important is yung point of view namin as borrower. So, this loan app is a big no-no. And this only means na hindi po lahat ng nasa list of recorded online lending platforms ni SEC ay dapat utangan. I'm sure may mga nagtatanong, bakit hinahayaan niya ni SEC na makalusot yung ganyan? The answer is, I don't know. And siguro, makakalbo na lang ako sa kakaisip kung bakit. What we have control over is, may choice tayo na lapitan or not yung mga ganitong mga loan apps. And kung ako masusunod, hindi ko to lalapitan. So, kung naghahanap kayo ng mga online loan platforms na may terms that are much better than this one, I suggest you check the Legit Loan Apps playlist by Red kasi andun po yung mga online loan platforms na hindi tulad ni Pocket Cash. And kung meron ako nakalimutan banggitin, let me know in the comment section. I will see you on my next vlog. Bye-bye!